Okay. Okay, ito mangyayari guys. Ipapasok ko, 'di ba 3%? Kunwari meron kang $500. Sa $500 mo, kunin mo diyan yung gold. Ito, gold. Dapat naka-ready ka na diyan. Tapos account size $500. 3% risk ako, ang gagawin ko dito 1.5. Tapos ilan yung stop loss niya? Ito, example lang. Ito kasi guys, oh, yan. Dito yung order block natin na bearish. Ito naman yung yan, fair value gap natin. Yan, hit ko lang. Okay, yan ito yung fair value gap natin. Ito yung order block natin. Ibig sabihin, 'di ba lagi ko sinasabi, pag imbalance, pwede na kasi mag-bounce diyan or fair value gap. Pero sa akin kasi minsan dito. Pero pag may nakita na ako kagad ako dito na change of character na parang iba na, exit na kagad ako. Depende sa mood ko, depende sa concentration ko sa ganong araw. Basta dito, pagdating dyan, possible magbabounce na yung price. Pagdating dyan, possible magbounce. Kaya dapat ready ka lang. Pagdating dito, baka possible magbounce. Kaya lagi nyo yung tatandaan guys. Yan. Dito, pwede nyo ipasok yung 1% nyo. Long position. Ito yung stop loss. Yan. Nandiyan yung stop loss below. Tapos TP dito. Yan. Kunwari, dito yung TP mo. Ang gagawin mo dyan, ipapasok mo yung 1.5%. Ilan yung stop loss mo? 1999. 19999. Ay, sobra. Tingnan natin. Wait lang. Paano ka ma-compute ng 1.0, 1.50 yata eh. Font size 500. Risk reward ratio. Dito. Wait lang guys ha. 0.01, 2%. Ay hindi, pangit pag guys, pag 500, dapat 1,000. Kaya guys, mas maganda guys, may capital talaga kayo. Kumbaga, every week, mamaya ipapaliwanag ko yan. May maganda akong technique pala dyan. 2%. Tama naman. Wait lang ha. Stop loss. Sabihin natin 2%. Ito, $20. Tapos 0.01. Pwede. Ito, 0.01. Ito guys, kunwari 3%. Pwede kayo magpasok dito ng 2%. Or pwedeng 1.5%. Hindi ko lang makita guys kung paano maglagay dito ng ng 1.5. Dapat 1.50. Kaso ito yung lumalabas din, same lang. Oh, tama guys, ito $15, 0.01. Pero same lang kasi sila eh. Gold kasi ito guys medyo iba yung computation, pero kumbaga may limit kasi siya. Kaya sabihin natin 2% na lang, 2%. Ilagay mo diyan 0.01, $20 yung risk mo. Yan. Tapos pag bumaba dito, pag bumagsak ulit, just in case lang just in case lang. Pwede na, ito kasi guys, yung entry 1, panigurado lang to kasi mamaya biglang nag-entry 1 ka, hindi na biglang nag-pullback dito. Yan, ito kasi yung pang entry 2 natin. Yan, pwede ka mag-entry 2 kasi dito. Yan, tapos ito. Para just in case na dumiretso na yung paglipad niya, at least pasok na yung entry 1 mo, may panalo ka. Pero kung hindi man ito nakuha, at least invalid na to, i-cancel mo na yan. Ganun lang, hatiin nyo lang guys yung risk nyo. Okay, pwede niyang pasukan niyang kagad. Yan minsan yung ginagawa ko pero may time kasi na depende sa mood ko, depende sa concentration ko, ang ginagawa ko, depende sa nakikita kong mga chart. Ito kasi na to kumbaga hindi ko to naabutan kasi Friday na kasi to Pag Friday kasi hindi na talaga ako nagtitrade. Tapos may event pa kami sa bahay. Kaya kahit may opportunity dyan, once kasi na may event sa bahay, tapos busy ako, tapos kunwari nagiinuman kami, hindi na ako nagtitrade. Tumitingin ako ng chart minsan, pero hindi na ako nagtitrade. Basta mga ganun. Kasi yun kasi yung discipline ako sa sarili ko. Kahit manalo pa ako noon, wala na akong pakialam noon. Kahit tumama pa yung analysis ko noon, wala akong pakialam noon. Kasi ang gusto kong ituro sa inyo guys,
mas mag-stick kayo sa trading plan at discipline versus profits. Kasi pag uunahin mo talaga yung profits lagi, puro profits. Kaya guys, hindi ko ina-allowed na ano eh. Sa akin lang kunwari may trabaho kayo, mas advantage yun. Kasi ibig sabihin, parang part-time mo lang si Forex. Pwede yun. Pero pag lagpas 4 years ka na or 3 years ka na, pag sobrang malalim ka na, kunwari, kaya mo na mag-explain, kaya mo na mag-mentor, kaya mo na explain lahat, alam mo na yung may trading style ka na, may trading plan ka na, doon pwede ka na doon mag full time. Pero sa akin, mga below 2 years, mas maganda nga nagpa-part-time, ipa-part-time mo lang to eh. Yun, kumbaga hindi mo muna siya gagawin na parang bread and butter sa buhay mo. Kasi ang mangyayari kasi niyan, hahabulin mo talaga pera. Once kasi ninabol mo yung pera sa market, the more na magiging greedy ka. Masisira yung diskarte mo nun. Kumbaga may epekto kasi yun sa psychology natin. Kunwari may trabaho ka, tapos ginagawa mo lang tong part-time si Market, yung parang medyo mahirap explain, parang hindi ka seryoso. Dapat ganun, dapat yung yung parang hindi may trabaho ko, focus ako sa trabaho ko, ito pa part-time ko lang to. Pero alam mo yung tipong part-time ka pero full-time attitude. Paano ba yung full-time attitude? Nag-aaral ka talaga ng forex. Inaaral mo talaga lahat pero hindi ka sugapa sa gusto mo talagang kumita ng malaki kaagad. Basta ganun, dapat ganun yung attitude talaga. Sa akin kung babalikan lang ako sa crypto kasi ako dati. Kung ako babalik ako sa trading, yun talaga yung gagawin ko. Yun talaga yung mali natin lahat eh. Pero at least natuto. Ngayon, yun yung tinuturo ko sa inyo. Once kasi guys, tumaas talaga yung risk mo. Ito guys kahit ikaw pa kahit kabisado mo pa yung trading plan ko, kahit makita mo pa sobrang accurate yan, darating yung time guys, pag tumaas yung confident mo sa sarili mo, ito psychology na naman to ulit pag tumaas kasi yung confident mo sa sarili mo, at saka puro TA, 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 TA lang yung minamaster mo, coach, wala akong pakialam sa psychology, ganito ganyan, puro TA lang ako. At the end of the day guys, mauubos pa rin yung kapital mo. Kasi darating kasi yung time kunwari, nakafocus ka ngayon, okay, nag-trade ka, panalo ka. Okay, tapos sa susunod na araw, 1 month, sunod-sunod, panalo ka lahat. Pero may isang araw lang na hindi ka talaga nag-meditate, yun parang wala ka sa focus. Tapos nag-trade ka. Kahit ako guys, delikado ako. Delikado ako guys, kunwari, ito na, di ba nagtuturo ako sa inyo. Ito, real talk to, real talk to. Kunwari, di ba ako nagtuturo sa inyo, nagme-mentor na ako sa inyo. Pero guys, kung isang araw lang, kunwari lasing ako noon, lasing ako tapos emotional ako. Nag-trade ako sa forex. Pero sa mga recent trades ko, madisiplina ako. Pero isang araw lang pinagbigyan ko yung market. Kunwari, ako nung broken hearted ako, may emotion ako guys. Nag-trade ako sa gold tapos bigla kong pinalaki yung ulo ko. Sabi ko, hindi, magaling na ako eh. Magaling na ako mag-trades eh. Kabisado ko na yung marketing plan ko eh. Ito, magbabay ako. Try kong mag 50% or 20% ng buong kapital ko, itaya ko to. Ganon guys kunwari itataya ko to 30%. Yan, tapos ito yung TP ko. Biglang nag-pullback. Ang gagawin ko noon, hindi, kabisado ko yung sarili ko, hindi, lilipad to. Kasi base to sa trading plan ko eh. Tataya ulit ako dito. Ilan na yung risk ko? 50% na. Hanggang sa yun na, nung na-hit na yung stop loss ko, kasi may mga nakakalimutan pala akong ganito, may invalid pala dito. Wala akong may nakita, hindi ko pala nakita yung alam niyo yung tipong lumipad siya. Eto. Parang lumipad siya. Tapos ito yung take profit ko, nandito pa. Kaso meron palang order block dito na hindi ko nakita. Kasi hindi nga ako nakafocus eh. Yan, kaya nangyari, na-hit yung stop loss ko. Ibig sabihin, tapos na pala dapat yung setup ko. Tapos na pala dapat nakapag-exit ka na. Kaso hindi ako sa focus sa ganong oras. Ang nangyari, night yung stop loss ko. Kunwari, wala pa ulit ako sa focus. Ang gagawin ko, magre-revenge trading ako. Pipilitin ko yung sarili ko na maghahanap kahit walang opportunity guys maghahanap ako dito ng opportunity na kung saan feeling ko tatama ulit ako. Yan, magre-revenge trading ako guys. Kahit guys kahit nagtuturo na ako nun. Ito, gusto ko tong i-trade kasi
50% na wala sa kapital ko eh. Ang ending yan guys, promise. Kahit isang araw lang yan guys. Uubusin talaga buong kapital nyo. Kaya I suggest lagi, gawin nyo lagi guys yung meditation. Napaka-importante niyan. Siyempre prayer, yan number 1 yan. Pero ang iba kasi hindi gumaganon. Yan, lagi ko sinasabayan. Tsaka guys, masteran nyo guys yung disiplina hanggat maaari. Pilitin nyo guys, labanan nyo yung sarili nyo. Nandun kasi guys yung pera talaga na totoo. Bonus na lang yung winning strategy natin. Okay, ito guys, ito yung nangyari sa GBP NCT. Ito, anong setup kaya to? Itong nakita ko lang kasi na setup guys, ito. 'Di ba parang wala lang no, pero syempre, ito kasi yan W. 'Di ba pag may W diyan, ang setup natin diyan ika-counter trend natin. Bali buy and sell. Dito mag-sell ka, pero sa area na to, pwede ka dito mag-buy. Yan. Parang ganito oh. Yan. Pag may nakita kayong ganyan, pwede nyo i-sell to. Tapos dito sa area na to, at saka dito sa area na to, pwede kayong mag-buy. Kumbaga sell and buy. Ito kasi yung nakita ko. Yan. Kumbaga nandito na yung price. Ibig sabihin, parang ano na, tapos na yung sell. Tapos na yung sell eh. Tapos, kumbaga buy na. Sa buy entry. Tapos ito pa yung nakita ko. Parang ito. Galing dito, pumunta sa dyan, may letter M na maliit. Yan. Diba? Ganun lang naman yung ginagawa nating strategy. Tapos syempre, ang gagawin mo dyan, kukunin mo to. Or pupunta ka sa 1 hour. Ito, pwede rin to. Ito. Yan. Mas okay yan. Pero sa akin kasi, yan, tiningnan ko rin to. Dito, yan. Ito, nakita ko may order block dito. Yan. Kaya ginawa ko, tinanggal ko to. Tapos tingnan nyo to guys, oh. Ito, oh. Dito kayo mag-focus guys, ha. Yan. Ito yung i-focus nyo na candle. Di ba, nakita nyo to, 1 hour time. Ito yung 1 hour. Ito yung zigzag niya. Yan. Ayan yung zigzag ng 1 hour, ha. Yan. Tapos, ito. Yan. Ang gagawin nyo dyan guys, ito yung i-focus nyo. Ito, i-focus nyo to guys. Ito, yan. I-focus nyo yan, itong candle na to. Ito, yan. Actually nga, di ba kahapon sa nag-zoom tayo, sabi ko, ito pag nag-candle close pa yan dito, at least dalawa na, dalawang solid na ano. Kaso hindi siya eh. Hindi to nag-candle close dito, kaya nag-swing pa siya dito guys. Nag-swing pa siya ng malapitan, tapos sabay breakout. Kaya ang ginawa natin, ito, iyan mo yan. Yan. Para at least, mas malapit. Ang nangyari, walay. Tapos ito yung pangalawa. Guys, di ba at least 2 candles? Ayan, ito yung nangyari. Tapos, syempre, pag-iiwanan ka dyan. Si Joe Marietta nag-entry dito eh. Kasi sabi niya, ano niya daw. Pero tingnan nyo guys, oh. Ito yung, saan yung next na order block? Ito. Di ba nakita nyo to, order block? Yan. Ito yung next na order block. Ito. Coach, paano ko nasabi na order block yan? Simple lang. Ito lang guys, oh. 1, 2. Kunin nyo yan, order block yan. Another swing, order block ulit yan. Okay, pagdating dito, syempre, parang sabi ko mauuntog yan. Ayan, muntog nga, bumalik. Ayan, ito nangyari. Nandito siya ngayon sa entry point. Ayan, pwede ka dyan mag-buy limit. Stop loss guys, ito ah. Ito yung last swing eh. Ito, yan. Last swing. O, tingnan nyo guys kung ano nangyari sa market. Basta ganun lang guys yung setup natin lagi. Masterin nyo na lang yung psychology. At the same time, ito. Ito rin, tingnan nyo. Ito, tingnan nyo rin. Actually, naka-buy limit ako dito. Pero nung nakita ko kasi na nauntog na to, sabi ko cancel na kasi na-hit na yung TP ko eh. 'Di ba sinabi ko kapon na pag-iwanan ako. Kinancel ko na yung sa 4 ko na account.
kinancel ko yung 3 na. Nakalimutan ko yung isa. Kaya pagising ko sa magala, sabi ko may isang account pa pala naiwan. Sabi ko wala, o nga no, pati pihit na. Yan. Ito guys, oh, ito yun. Ito. Yan. Order block. Yan. Ito order block to guys ha. Tapos dito, yan. Parang ganito siya na M. Yan. Kaya punta ko sa 1 hour time frame. Ito nakita ko to. Yan. Ito na, nakita yan, diba? W. Okay, tingnan natin kung mag-breakout. Okay, nag-swing. Ayan, ito guys. Nakita niyo, di ba? Nag-swing. Nandito na siya. Hindi ito na breakout. Okay, nag-swing siya. Pag-swing niya, biglang gumanon. Kaya ang ginawa ko, ayan, ito yung ginawa ko. Itong candle na to, i-ano mo na yan. Highlight mo na yan, guys. Highlight. Tapos, ito naman, ito yung order block. Possible dyan sa mauntog. Tapos, ito yung pangalawa. Tingnan nyo guys ha, yung mga setup natin, tingnan mo kung gaano mag-react yung price sa mga ginagawa nating setup. Ito, tingnan nyo, pagdating dito mo, uuntog siya. Ayan, tingnan nyo. Ganun lang guys, o ayan o. Yan. O, di ba? Dito nag-react siya. Ibig sabihin, valid yung area na to. Tapos pagdating dito, nagre-react din siya. Kasi resistance yan eh. Kaya masterin nyo lang guys yung tinuturo ko lagi kasi nandun na lahat. Kumbaga wala na kayong pakialam dapat sa sa event, kung ano man yung mangyayari sa event. Basta ang goal mo, masterin mo yung setup natin. Ganito lang kasimple ulit. 'Di ba guys, pabalik-balik lang naman tayo eh, 'di ba? Tsaka improve nyo lang guys yung trading psychology nyo. Ano lang yan guys sa akin winning strategy, meron na tayo. Ito na. Alam nyo na yun. Yung iba, alam nyo na yun. Winning strategy. Yung iba, may improvement pa. Okay. Pangalawa, risk management. Pangatlo, trading psychology. Ganyan lang guys yung tatlo. Ganyan lang guys yung tatlo. Hindi pwedeng guys, hindi pwedeng winning strategy lang. Dapat makumpleto mo yung tatlo. Coach, ilang months? Years. Years po yan. Years po yan na pa-practice. Hindi porket na nag-enroll kayo sa akin, 1 month lang mamamaster nyo kagad to. Hindi. Years. Kaya nga 'di ba sobrang baba ng singil ko sa inyo kasi matatagalan pa tayo. Madami-dami pa tayong pagsasamahan. Tapos pansin niyo na lagi na lang ako nagsusum. Ano yan guys, pa-bonus na lang yun kasi darating kasi yung time, baka may time na minsan na magkasakit ka o mga ganun. Siyempre, mamimiss mo yung pagsusum lagi. Kaya ito lahat na tinuturo ko na lahat para at least mabilis tayo matuto. Years guys na ma-master yung psychology. Kasi once kasi na na marunong sa winning strategy natin, okay na. Pero yung risk management kasi once na sumablay ka doon, apektado yun guys yung psychology mo. Okay, importante yun. Kaya yung tatlo na yun guys, dapat combo talaga yun. Ako hindi ko sinasabi na 100% na ako dyan. Kaya everyday, tinitrain ko talaga yung sarili ko. Yan, bago tingin ako sa chart, tapos pag wala, close ka agad. Kanina guys, tumingin ako sa chart na kanina pero hindi ako nag-trades. Kaya bago tayo mag-zoom, nag-meditate muna ako, nagpa-condition muna ako doon. Yung basta kung ano yung nagpaparelax sa akin bago ako mag-open ng chart. Kasi gusto ko na yun, nag-zoom ako para at least, guys, muna, change topic muna tayo. Wala akong trades ngayon eh. Kaya gusto ko muna mag-trades. Okay, kumbaga at least guys, nakikita nyo kagad yung yung mga daily routine ko. Magugulat na lang kayo guys. Parang same na kami ni Coach Eros magsalita Parang same na kami ng thinking Ganon. Ang tawag kasi doon, mahahawa ka na doon. Kasi sa paulit-ulit na pinagsasabi ko. Yun kasi yung natutunan ko sa sa network marketing. Lagi akong nagpapa-coach sa mentor ko noon. Nagulat ako yung salitaan niya, ganun na ako magsalita, ganun ako mag-isip. Parang nakaka-copy mo siya. Yun. Kaya kung ako, pinopromote ko disiplina, ang tatatak sa isip mo, tapos kunwari ako yung tinitingnan mong coach. Darating yung time,
na magugulat ka parang si coach na ako mag-isip. Parang ganun. Basta may ganun eh. Ganun kasi guys sa universe. Kaya piliin nyo guys yung ano. Pero kung ako, coach ako, ang pinopromote ko dito, high risk. Tingnan nyo guys, lahat kayo magsusugal. Ganun lang naman yun eh. Kaya titingnan nyo yung mga ina-idol nyo. Kung makakatulong ba to sa inyo o hindi. Kaya ako guys, ano, 'di ba, ang pinopromote ko lagi multibank kasi sa multibank guys, sobrang liit talaga ng spread. At saka yung rebates niya sakto lang. Pinapili kasi ako sa multibank kasi guys, ang dami kong ano na, ang dami ko ng ito, nakita niyo to, 'di ba? May dashboard ako sa FX Primus, may multibank ako, tapos meron pa yung light finance. Meron kasi doon na pag high spread kasi, malaki yung magiging rebates mo doon. As in, tiba-tiba talaga yon. Kaya ang iba, nagpapa-pre-signal sila, nagaganon. Kasi ang goal lang naman nila doon, rebates. Hindi pa na manalo ka. Ang goal nila, kumita doon. Kaya ang ituturo nila, kahit master nila yan, tsaka pre-signal, tapos ganon. Pero pansinin nyo guys, ang dami nilang trades. Ang daming trades dito guys, ang daming position. Mapapansin nyo yung ano nila, di ba? Yung MT4 nila, yung ganon. Ganon, may mga ganon-ganon, may mga trades yan. High risk kasi yan guys. Yan, ang dami dyan. Kasi once na ano, nag-sign up kayo doon, tapos high spread pa, tapos standard pa, ang laki ng rebates nila, win or lose ka man. Win or lose. Kaya sa akin, nung ginawa ko noon, syempre, alam ko na yung mga ganito-ganito eh. Kaya sabi ko, bro, sa multibank, bigyan mo ako ng ano, bigyan mo ako ng, hanapan mo ako ng, magmumultibank ako, basta may offer ka sa akin na yung low spread, pero sakto lang yung rebates na makukuha ko. Yun yung pinromote ko. Kaya ngayon napansin niyo puro ako multibank. Kasi maliit lang kasi doon. Sakto lang yung ano doon, yung rebates doon na binibigay sa akin. At least nakakatulong ako, low spread naman. Okay. Sir, welcome sir, welcome. Yan, salamat din po. Ito na lang. Mag-live muna tayo para at least same tayo ng position din. Yan. Salamat guys ha. Okay, hanap ako. Uy, nagtipihit na pala yun ah. Ito guys oh, napansin nyo. Ito. Oo nga no. Hindi ko to na-entryhan guys, hindi ko to na-entryhan. Ano lang to? May nakita kasi akong konting ano lang. Ito guys, so kahapon. Hindi ako dito nag-trade sa. Linawin ko lang, hindi ko to nag-trade pero malapit na pa TP. Ito, merong change of character, di ba? Di ba, alam niyo na yung pag ganyan. M, tapos 4-hour time frame pa. Coach, anong ginagawa mo diyan? Syempre, counter trend. Yan, kukunin natin dito. Ito, may nakita tayong OB. Ito, yan. Tapos, ito talaga yung pinakainisan ko sa lahat, guys. Alam niyo kung bakit hindi ko to trade? Yung may ganitong structure, oh. Yung, kunwari, ito guys, yung OB, ah. Yung bibigyan ka ng ganyan, tapos pag gano'n na W, yung palipad, ang hinahanap ko kasi lagi, guys, yung ganito. Yung masasakop niya talaga. Ganon, ito yung hinahanap ko na W. Kahit marami pa sa dyan. Ito kasi, oh, tingnan nyo guys, palipad. Parang may mga space pa, di ba? Kaya hindi ko to tinrade. Pero sinubukan ko lang, sabi ko, try ko nga to, ano, kunwari lang i-trade ko. Basta may valid breakout. Ito kasi yung nangyari. Ito yung nakita nyo. Ito, pakita ko lang. O di ba, nakita nyo guys, palipad. Pa-W siya pero palipad. Dapat nandito. Ilang minutes pa tayo? O, 5 minutes pa. Yan. Ang ginawa ko, ito, tinandaan ko to. Ito, yan. Yan. Tapos, nung nakita ko to, yung pangalawa, pwede rin to. Ito, pwede rin to. Ito kasi guys, minsan yung nakakalito. Yan. Ito, pwede to. Ito, pwede rin to. Yan. Tingnan nyo guys, kung gaano ba ka-accurate yung mga strategy natin yan. Itong candle na yan, importante yan. Itong candle na to, importante na to. Dahil medyo malapit lang naman sila, ang gagawin ko, ito na lang. Ito na lang ibabox ko. Yan. Para yung mindset ko, itong box na to, pwede pang bumagsak yung price dyan. Yan, dito, pwede pa dyan hanggang dito. Parang mindset ko, kahit pumunta dyan yung price, okay lang. Di pa ako para at least parang ano lang, para sa psychology lang. Kasi kung ito yung ibabox mo, pwede rin naman. Pero pag pumunta kasi yung price dito, kunwari,
pumunta yung price dito, lumagpas na. Sasabihin natin yung sa mindset natin ay parang invalid na. Kunwari lumabas na yung price, ay parang invalid setup na to, parang ganun. Parang ganun lang, kumbaga psychology lang. Kaya ito yung binax ko. O tapos guys, ito yung binigay sa atin na breakout. Ito yung swing niya. Oh. Dito, nag-swing siya. Tapos biglang ganun. Ito yung binigay sa atin na breakout. Guys, sobrang liit guys. Medyo hindi ako fanatic. Okay sana kung dumaret. Ito sana kung ito na lang. Wala na sana to okay pa. Ibig sabihin, naka-momentum na palipad. Ito guys, oh. Ito guys, momentum candle na to eh. Okay na. Kaso pinigilan lang nito. Tapos ito agad yung nag-breakout. Mas gugustuhin ko pa na magkaroon ng wala to. Kunwari wala to tapos dalawang candle, mas okay yun. Ibig sabihin, kasagsagan ng momentum pataas. Saan ba yung first na order block ito? Tingnan nyo lang ha. Yan. Kunwari, ititrade ko to. Ang magiging position mo niyan, ito yung stop loss mo. Ito yung makukuha natin. At least, one lang. Ito rin yung reason guys, bakit hindi ko to tinrade. Yan, dahil binigyan lang ako ng 1:1 risk reward ratio. Pero tingnan nyo yung nangyari guys, oh, tingnan nyo. O diba, TP hit guys. Basta ang rules natin lagi, first order block. Dapat nakapag-exit ka na dyan kasi once kasi na pumunta sa dyan, automatic yan, magre-reverse yan. Tingnan nyo to guys, anong nangyari? Nirespeto niya yung order block na ginawa ko. Guys, accurate ba? Accurate. Pero syempre, hindi natin iano yan. Kumbaga, accurate lang sa ilagay natin sa mata natin. Pero sa isip, wag niyong ipasok na accurate siya sa isip natin. Kasi baka pumasok sa isip natin, biglang mag-high risk ka. Bigla ka mag-high risk. Yun. Sige sir, okay na. Okay. Basta guys, ganun. First order block, kailangan TP na. Yan. Ito guys, pwede nyo ito i-trade. Depende na sa inyo yun. Ako, labas na ako dyan. Kasi ang binigay kasi dito, 1:1 eh. Kaya hindi ko siya tinrade. Pero minsan, may time kasi na parang sabi ko, tagal lang setup ah. Wala pa rin. Parang feel ko talaga mag-trade eh. Pag may nakita kong valid setup, 1:1, sige, okay na to. At least 1:1 lang, pwede na. Depende sa mood ko. Kaya kanya-kanya tayo. Pero ako, ang mind ko talaga 1:2. Okay. Basta guys, sa first order block, exit na kagad. Kailangan mag-exit. Kasi magbabounce na yan eh. Katulad na to, ito guys, oh, pakita ko sa inyo ah. Ito, nakita nyo, di ba? Naka-break even ako dyan. Ito yung setup natin kahapon. Nag-entry na ako dito. Oh. Tapos sa imbalance, nag-bounce. Dito ako nag-entry sa imbalance. Stop loss ko dito. Tapos 1:2. Yan, dito ako banda. Dito ako mag-exit. Pinilit ko lang ha. Pero pagdating kasi dito, ito kasi yung order block niya oh. Kaya ang ginawa ko, nung nakita ko to, ayan na. Free trades. Free trades ako yan guys, naka-hold pa ako dito, free trades. Yan. Wala pa. Maghanap ako ng another ngayon guys. Another setup. Okay. Pero guys, nakita nyo guys, 'di ba? Ito first order block, nag-bounce kaagad. Yun. Guys, masterin nyo to guys ng 60 days. Promise, magugulat ka. Parang ibang-iba na yung trades mo, iba-iba ka na mag-isip, ibang-iba ka na mag-analyze ng chart, tapos relax ka na. Hindi ka na kinakabahan. Ito W, wait lang. Guys, pa-end na yung Zoom guys. Guys, maraming salamat.